Hello, magandang gabi po sa inyong lahat. Nandito naman po ang iyong kaibigan at kapatid na si Lolo Ben na nagbibigay sa inyo ng balita, opinion at kuro-kuro at obserbasyon natin sa mga nangyayari dito sa ating paligid. So, ang balita natin ngayon ay tungkol dito sa isang rally na nangyari kahapon sa Quezon City. At ito po ay nagkaroon ng isang rally sa People's Power Monument at doon po sa vicinity ng yung tawag nila People's Power Church at saka yung sa may banda ng Camp Aguinaldo at yung road sa harap ng Corinthian Gardens. At makikita sa mga pictures kahapon at pinalabas sa Facebook na sinasabing marami daw ang nag-join dito sa rally na ito. At ang rally na ito ay ang pakay ay ituloy yung impeachment para kay Vice President Sara Duterte. Alam naman ninyo na 3 impeachment cases ang final ng ating mga magagaling na congressman at congresswomen sa ating kongreso para patalsikin ang ating vice president. Pero sila po ay sumusuway sa gusto ng ating Pangulo na sabi niya walang mangyayari dyan sa impeachment kasi lumalabas na magwatak-watak tayo at hindi maganda yung pupuntahan ng ating gobyerno at saka administrasyon. Nagkaroon po ng rally ng Iglesia ni Cristo. Maayos po, ang dami po ang nakipag-sumali dito sa rally ng Iglesia ni Cristo. Pero dito, sa rally kahapon, kakaunti lang po, wala pa yatang 10,000. Ang estimate po ng mga pulis is more than 5,000. Pero may nagsasabi na 40,000 daw plus ang nag-attend. Kaso, merong nakita mga pictures at saka videos na nagsasabi na sinecheck yung attendance ng mga isa't isa. Mama't maya, meron kang makita na video doon na nagre-reklamo isang ginang na sinasabi, paano na kami? Hindi na kami makabalik doon sa mga bahay namin dahil hindi naman ibinigay yung iprinamis nila na ibibigay na pera sa amin. Tinanong ngayon, magkano po ang sinabi ibibigay sa inyo? Sabi, 1,000. Hindi sila nabayaran. So nagre-reklamo ngayon. Gutom sila, uhaw sila, pagkatapos wala na silang sasakyan pabalik sa kanilang mga barangay o kung saan man sila nanggaling. So, yun po ngayon ang lumalabas na balita. Medyo dinamihan nila yung number of people na nandoon. Sinasabing 40,000. At kung i-multiply mo yan ng 1,000 pesos, aba malaki yan, mga 40 million. Lumalabas 40 million. At huwag kayong maniwala sa mga rallying ganyan. Huwag kayong sumama sa mga rallying ganyan na binabayaran kayo. Hindi po boses ng tao yan. Hindi po voluntaryo na boses ng tao yung ginagawang ganyan. Kung minsan, i-interviewin mo yung mga sumasali dyan, sasabihin lang na, hindi namin alam, basta hinakot na lang kami. Sinabi pumunta kami sa isang lugar, tapos sasakay kami, pagkatapos, yun, nandito na kami. At sinabi sa amin na bibigyan daw kami ng pera. Alam niyo, ugali natin itong mga ganito yung mga hakot system na itong mga tao natin na pinapapunta sa mga rallying ganyan, binabayaran. Hindi po totoong rally mga yan. Kalukuhan po yan. At alam niyo,
kung meron kayong mga hinanakit sa gobyerno, hindi po yung rally ang kinakailangan. At kung meron kayong galit sa isang politiko, ay sumulat lang kayo sa gobyerno, magreklamo kayo. At ireklamo nyo kung ano yung galit nyo sa ating mga namumuno sa atin. So, ganun po ang sistema natin dito sa ating bansa. Meron tayong, kung ayaw nyo magreklamo sa mga taong involved, pumunta kayo sa media. Sabihin nyo sa media kung ano yung reklamo ninyo. Pero, alam niyo, wag kayong pumunta sa social media para magreklamo. Pumunta kayo sa ating mga sangay ng gobyerno. Kung meron kayong reklamo tungkol sa criminality, magreklamo kayo sa PNP. Kung meron kayong obserbasyon sa mga kalaban ng gobyerno, magreklamo kayo at mag-report kayo sa ating Armed Forces of the Philippines o kung hindi, ang ating pulis. Kung meron kayong hinanaing at gusto ninyong patalsikin ng isang government official na inelect ng tao at kakaunti lang kayo, yung taong inelect ng tao, 32 million ang nagboto sa kanya pagkatapos 5,000 lang kayo o 10,000 lang kayo. Taga Manila pa kayo, Metro Manila. Paano yung mga kaibigan natin at kapatid natin na taga Visayas at sa Mindanao na bumoto dito sa ating mga leaders na pwede nating gustong tanggalin? Unfair naman po yan. Sa tingin ko, unfair yan. Meron tayong proseso. Pero lumalabas na ang proseso natin dito sa mga impeachment na ito, isang political move yan. So, dapat meron kang ebidensya. Kagaya ng sinabi, yung 100, ilan yon? 100 something million na confidential fund. Magkano yung winaldas ng COMELEC? Dahil lang nagkamali sila ng pagpi-imprenta ng balot. Di ba? Magkano sinayang natin dito? Nagkaroon ba ng investigation ng COMELEC? Inibitahan ba ng COMELEC ng Senado para imbestigahin at pag-explaining kung bakit nagkaroon ng ganon? Nagwaldas lang sila ng pera. Walang pinuntahan yung 132 million o 150 million na ginastos doon sa balutan na inimprenta pagkatapos sisirain mo lang. Di ba? Unfair. Unfair naman yon. Ako wala akong kinikiligan, pero ako pro-administration ako. Pro-Marcos ako. At kung sino yun namumuno, doon ako naniniwala. Dahil nakasalalay sa kanila ng kanilang mga balikat ang mga problema ng ating bayan. Sila po ang mananagot. Alam niyo, mahirap talaga ang maging presidente ng ating bayan. Kaunti lang problema, isi-isi sa presidente. Ang dami naman mga local government units dyan. Ano ba ang ginagawa ng inyong mga mayor, gobernador, mga congressman? Bakit yung presidente at vice president ang sinisisi ninyo sa mga nangyayari sa ating problema dito sa ating bansa? So, alam niyo, exercise in futility, ibig sabihin, walang magandang dinulot na maganda yung rally kahapon. Sa akin lang, kalokohan lang yun. Meron na naman taong kumahalakhak at tumatawa na kumita na naman ng pera. Dahil, siyempre, meron magbibigay ng pundo dyan at ang pundo is 1,000 per tao na ibibigay. Ngayon, kung nakakolekta siya ng 40 million at sinasabing 40,000 yung nag-attend, panalo siya. Meron siyang 40 billion. Well, in fact, ang dumating lang doon is 5,000 to 10,000. Di kumita siya. Ang laki-laki. Sa palagi ko, yan na ngayon ang bagong negosyo ngayon ng ating mga
mga kapatid na marunong mag-organize kuno. Ha? So mag-organize sila kuno, meron silang ipapaglaban na idea o konsepto. Pagkatapos, babayad sila, maghahakot sila ng mga tao, babayaran nila, but in the end, kung minsan, instead na 1,000, kalahati na lang binibigay nila, 500. At hindi pa nila pinapakain. So, ganito po yung mga kalokohan natin dito at dapat wala na yung mga yan eh. Kung sa akin lang okay, permitted kang gawa ng ganyan, pero yung mga kasama natin, na kaibigan natin, ginagawa ng negosyo itong mga rally na ito kasi hakot sila ng hakot, nagre-renta sila ng mga buses, nagbabayad kuno ng kaunti, pero hindi naman tama yung binabayad nila. So, yun lang po ang aking pananaw ngayong araw na ito at alam nyo naman, naka-exercise na naman ang ating utak dito sa video content na ito. So, kung meron kayong comments, sulat lang ninyo sa baba at sasagutin ko po sila isa-isa yung mga comments ninyo. Salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat. Bye-bye!